natin, sino ba may-ari ng ating bukas? Okay. Nako, magandang usapan to. Nagkaroon ng research, the lifespan of people who attend church and have relationship with God compared to those who do not. Ito po ang lumabas. Major public health studies, including research highlighted in Reader's Digest, indicate that individuals who attend religious services regularly live an average of 4 to 14 years longer than those who do not. This longevity is associated with lower stress, stronger community support, and healthier lifestyle habits. Yun daw mga uma-attend ng mga religious services regularly, they live an average of 4 to 14 years longer than those who do not attend. Pagkasabi sa katabi mo, hahaba pa pala buhay mo. Okay? Yung mga hindi madalas umattend, mga walang relationship sa Panginoon, may exit lang pala yan. Hindi ako may sabi, research, tuloy natin. Attending church regularly will lengthen your life more than diet and exercise. Nagtataka ko sa maraming tao. Puro exercise, puro diet. Doon naman sa pagbubuhat, nataganan ng dumbbell o nadadaganan ng barbell, patay. That's my point. Ang sabi rito, longevity expert si Don Voigtner's documentary investigated. Nag-imbestiga siya sa isang region. Ang kanyang tinanong ay 263 centenarians. Pag sinabing centenarians, 100 taon mahigit ang edad. At ang sabi rito, people who have lived to the age of 100 and found all but 5 belong to some faith-based community. So yung mga umaabot ng 100 ang edad, karamihan sa kanila ay uma-attend ng mga church services o sila'y nagbibilong sa isang religious group. Attending church services may open the door to eternal life, but will also extend your life on earth than diet or exercise according to the foremost expert on global longevity. Sabi rito ni Don Voigtner's, it reveals the deep benefits that faith in God renders to those who want to live a long and prosperous life. Kaya mahalaga pala na ang tao mayroon siyang physical aspect, pero dapat hindi niya rin kakalimutan yung kanyang spiritual aspect. Malinaw? Kasi we are composed of two things. Mayroon tayong physical, mayroon tayong spiritual. Ang mali ng marami, puro physical lang ang inaalagaan. Paganda rito, paganda roon, kain dito, kain na. Hindi masama, kasi blessing ng Lord yan. Pero, huwag na huwag mong kalimutan pagdating sa spiritual. Kasi at the end of the day, whether you like it or not, gaano ka mang kayaman sa mundong ito, mamamatay ka rin. Pag namatay ka, tapos na lahat. But ikaw ay mayroong spiritual na relasyon sa Panginoon. The moment you die physically, it is the beginning of your eternal journey. Now, ang sabi rito, the statistics he shared prove that an active faith in God, including weekly church attendance, had potentially the biggest impact on extending earthly life. Di ba palagi kang umattend sa church, nakakarinig ka ng salita ng Diyos, nakakapagpuri ka sa Panginoon, ikaw ay nagkakaroon ng fellowship, ang daming nangyayari. Nare-relax ka sa stress, nawawala yung stress mo. At ang sabi ni Voigtner's, investigated regions in the world known for having the longest average lifespan. Ang sabi rito, the healthiest elderly had a common characteristic, having a faith. We knew who know people who go to church or temple or even mosque, ang sabi rito, and show up 4 times per month
are living 4 to 14 years longer than people who are not going to church. Nagkakaintindihan tayo? Kaya yung pagpunta-punta niyo sa church, akala niyo wala lang yun. Pero hindi niyo nalalaman, hindi niyo napapansin na i-extend ang buhay mo. Bakit? Tuwing nakakarinig ka ng Word of God, tuwing nagpupuri ka sa Panginoon, gumagaan. Look at me now. Hindi naman nawawala ang problema mo pag nagpunta ka sa simbahan. Nandoon pa rin, pero nakaka-receive ka ng strength sa loob. Tama? Nandoon pa rin ang problema, pero ang problema, hindi ka na ginagapi. Ang problema na ang ginagapi mo sa halip na ikaw ginagapi ng problema. Why? Because pagdating mo sa presensya ng Panginoon, nakaka-receive ka ng salita ng Diyos, nakaka-receive ka ng promises ng Panginoon, at yung problema na dating malaki, ngayon ang siyang lumiliit, ang pananampalataya man lumalaki. Why? Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Clear? Now, pag-usapan natin, ang sabi dito sa Bible, ang ating passage is found in James 4:13-17. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money. Why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Isa-isahin natin ito. Itong passage na to, we can learn many things. Number one, the presumption of human plans. Sa Tagalog, ang pagpapalagay ng tao na siya ang may hawak ng bukas. Di ba? Madalas, ganun tayo. Bukas, ito yung gagawin ko. Bukas, pupunta kami sa ganito. Bukas, magkaganito kami. Pero ang point ko, tiyak mo ba na magigising ka pa bukas? Mayroon ba sa inyo rito magkapagsabi, Pastor, bukas gising pa ako? Sino sa inyo nakita na ng taong tulog? Nakita na kayo ng taong tulog? May malay o wala? Kahit bagsa ka mo ng hollow block sa mukha yan eh. What's my point? Pag ikaw ay nakatulog, wala ka nang alam kung ano nangyayari sa paligid. Agree? So, ibig sabihin, kung wala ka nang alam sa nangyayari sa paligid, anytime, pwede ka mawala. Pero bakit nagigising ka pa rin sa umaga? Hindi yun tsamba. Yung paggising mo sa umaga, blessing ng Diyos sa iyo yan. Ang problema itong satanas na ito, impacto ito, pinapaisip sa atin yung mga problema natin sa halip na magpasalamat muna tayo sa Diyos. First things first, early in the morning, sino sa atin pagising? Pambirang ulan to, di na natatapos, tuloy-tuloy talaga yung ulan na to. Or nagsabi ka muna, Lord, good morning po. Salamat, maulan, pero safe kami. Huwag ka nang magsalita. Pakitanong na lang yung katabi mo pagkasabi sa kanya, hindi ba ikaw yun? Magdamag! Mahal na naman! May leptospirosis na naman. Ang dami nating reklamos. Pero sa halip na magreklamo tayo, dapat unahin natin pagpasalamatan ng Diyos. Now, una, sabi sa passage, ang pagpapalagay ng tao na siya ang may hawak ng bukas. Humanity's greatest misconception, listen to me, that we are in control of our future. Nandito ako para ipaalam sa iyo, hindi mo hawak ang kinabukasan mo. Pwede ka magplano sa kinabukasan mo, pero hindi mo hawak ito. Uncertainty of life. Life is fragile and tomorrow is uncertain. Mga kapatid, mga young people, mga adult, gusto ko maintindihan ninyo, ang buhay ay napaka-fragile, napaka-sensitive. Pero itong matindi, ang bukas ay hindi mo sigurado. Bakit? You are a mist. Ano ibig sabihin ng mist? Usok.
Nakita na kayo ng usok? Mabilis lumabas, mabilis din mawala. Yan lang ang buhay mo. Kaya magugulat kayo. Nakita ko kahapon. Biglang nawala na ngayon. Patay na! Nagkita pa kami kahapon. Bakit? Pagkasabi mo sa katabi mo, isa ka lang usok. Isa ka lang mist. Yan gusto ko maintindihan natin. Life is uncertain. Pangatlo, gusto ko malaman natin, the greatest mistake is not planning for tomorrow. It is planning tomorrow without God. So may mga plano ngayon, gusto ko malaman mo, hindi masamang magplano. Pero linawin natin, pag nagplano tayo, isama natin sa plano natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating bukas, anuman ang mangyayari sa bukas, alam natin magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Palampakan muna natin sa Lord. Pangalawa, the sovereignty of God's will. Ang kalooban ng Diyos ay laging nagkahari. Alam mo ba, Chris, bago ka pinanganak, may plano na ang Diyos sa iyo. Sabi sa Jeremiah 1:5, bago ka pa ipanganak, nasa tiyan ka pala ng nanay mo, Jeremias, itinalaga na kita para maging propeta. Lahat tayo, bago ka pa ipanganak, may plano na ang Diyos sa buhay mo. Tumingin ka sa akin ha, huwag kang pumikit. Tingin. Kung feeling mo magulo ang buhay mo ngayon, baka ikaw ay gumagawa ng taliwas sa plano ng Diyos. Because whether you like it or not, pagkapanganak mo, may plano na ang Diyos sa'yo. Agree? May plano na. Ngayon, bakit parang tong buhay ko parang magulo? Ginawa ko naman ang lahat, pero parang magulo. Baka hindi ayon sa plano ng Diyos. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos ay laging naghahari. Maaring pag medyo magulo buhay mo, pause ka muna ng kaunti, mag-pray ka, Lord, ito ba nangyayari sa akin, kalooban mo o hindi? Kailangan ko matiyak, Panginoon. Bakit? Ang kalooban mo kasi naghahari. Yung plano ng Diyos bago kayo panganak, yun ang magaganap. Kaya pag ikaw ay medyo nagkaroon ng trouble, baka may mga desisyon ka na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, kapag ang Diyos ang nagpasya, walang makakahadlang. Kayo mga magbasa? 1, 2, read. Kapag ang Diyos ang nagpasya, walang makakahadlang. Yung plano ng Diyos nung ipinanganak ka, hindi yung pwedeng hadlangan ng kahit sinong tao. Kaya mapapansin nyo, pag mayroon ka mga kasama na makakahadlang sa plano ng Diyos sa buhay mo, inaalis ng Diyos. Pag hindi sila inaalis ng Diyos, ikaw ang inaalis ng Diyos sa kanila. Pag kayo magtaka, kasi pinag-pray ko kayong lahat na nakarating ngayong araw na to. Marami nag-message sa akin, kasi tingin makarating, okay lang. Pero ang prayer ko, lahat Lord ng mga dumating, itong mensahe na to para sa kanila. Pagkasabi sa katabi mo, makinig ka, para pala sa iyo yan. Okay? So may mga tao sa buhay mo na hindi makakatulong para marating mo yung plano ng Diyos sa buhay mo, aalisin sila ng Diyos. Kung hindi sila aalisin, ikaw ang aalisin ng Diyos sa kanila. Malinaw? Kaya importante, palibutan mo ang sarili mo ng mga tamang tao. Number 3, ang Diyos ang may huling salita. Eh pag sinasabi ng isang tao, wala kang kwenta, huwag kang maniwala. Kasi ang Diyos ang may huling salita. Malinaw? Pag sinasabi ng Panginoon, you are more than a conqueror, huwag ka na maniwala sinasabi ng iba. Mayroon isang, nag-work ako dati, ako doon, helper. Nagkukuskus ako din ng yung mga, magpipintura ako ng mga bakal. Hindi ko alam tong taong to. Supervisor namin siya, mahilig magsugal. Alam ko na yan pag pumasok, talo sa sugal. Bakit? Ako talaga pinagdidiskitahan.
Nagtatrabaho lang naman ako doon ng maayos, lalapit yan sa akin, Mindel. Ang ginagawa mo? Sabi ko, ito, tinatapos ko. Tagal niya na. Kasi simula ko pa lang. Ay, talo sa sugal to. Gawin mo matatalo sa sugal. Ako ang pinagdiskitahan. Tapos, inano niya ako, yung talagang dinag-down, sinasabi niya, ikaw, wala kang utak. Ganun ang sinasabi sa akin. Alam mo yung ganun pananalita, naka-epekto sa akin yun eh. Yung self-confidence mo parang nawala, nasira. Wala pa ako kay Lord. Nung kay Lord na ako, nakilala ko na si Lord, naisip ko yun. Kaya pag nakita kami ngayon, di ko alam kung paano niya ngayon ako haharapin. Kasi itong tao na to, mayroong mga tao talaga na wala talagang gagawin ko. Hindi lang pasuhin ka, idad-down ka, hindi ka lang idad-down, yuyurakan ka pa. Lagi nang tandaan, ang Diyos ang may huling salita. At nagsabi ng Panginoon, you are fearfully and you are wonderfully made by God. And that is the final statement. You are more than a conqueror in Christ Jesus. Siya ang may huling salita. Wisdom is found in submitting every plan to God's will. Sabi ng Proverbs 3:5, lean not on your own, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Huwag ninyong kalimutan. Pag nagplano kayo, palagi niyong isama ang Diyos. Bakit? Pag nagplano kang kasama ang Diyos, hindi ka ng Diyos kailanman iiwan. Bakit? Pag nag-implement ka na ng plano mo, may challenges talaga dyan. Pero dahil ikaw ay kasama mo ang Panginoon, isinama mo siya sa plano, anuman ang mangyayari, may sabit man dyan, nakangiti ka lang. Kasi ang hindi mo kayang gawin ng Diyos. Amen? Pangatlo, the pride of self-confidence. Ang panganib sa labis ng pagtitiwala sa sarili. Kasi ang sabi natin palagi, gagawin ko ito yung plano ko, 5 years from now, 10 years from now. Pag-isip tayong lahat sa katotohanan. Sasabihin natin 10 years from now. Are you sure makarating ka ng 10 years from now? Who owns your tomorrow? Sino may-ari ng bukas mo? Diyos. Ang sabi pa ng Bible, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Sa Tagalog, ang kapalaluan ay humahantong sa pagkabagsak o pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Pwede bang makiusap ngayong araw na ito? Huwag na natin ipagmamalaki ang bukas. Sabihin na lang natin, kaya nga, minsan magpapadalaan ko sa mga pastor para magpapaliwanag sa atin. Makontento kung buhay ka sa araw na to. Salamat buhay. Salamat ang pamilya ko buo. Salamat na kapag-aral ako. Ang daming ibang papasalamat sa Diyos. Ang dami. Sa halip na tayo ay magmalaki at sasabihin natin, gawin ko to. Ganito ako. Minsan yung iba, itadaw pa yung iba, wag. Pag ikaw ay mayroong mas magandang kalalagayan, ikaw ay mas maganda ang iyong pakiramdam, wag itaw ng iba. Bakit? Lagi mo tandaan, ang buhay ay pansamantala lang. Nakuha mo, Remark? Pansamantala, yung kalalagayan mo ngayon, pansamantala. Sa araw, magugulat ka, pagtingin mo, nasa taas ka na. Ganun lang ang buhay. Kaya nga, never put down anyone. Kung maganda ang kalalagayan mo ngayon, praise God. Kung hindi naman maganda, praise God pa rin. Kasi mas natututo tayo doon sa mga pagsubok kaysa mga magagandang kalalagayan. Huwag nating ipagmalaki. May panganib sa labis sa pagtitiwala sa sarili. Ano sinasabi madalas? Ngayon, tiwala lang. Tiwala lang. Kailangan magtiwala ka lang sa sarili. Nako, ngayong araw na to, sinisira natin yung ganyang pananaw.
never put your confidence on yourself, but rather put your confidence in God. Malinaw? Kasi pag sa sarili ka nagtitiwala, ang sarili mo may limitasyon. May limitasyon ng sarili. Pero pag ikaw nagtitiwala sa Diyos, yes, I have limitation, but my God is limitless. Lastly, the responsibility of obedience to God. Ang pananagutan ng pagsunod sa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible sa verse 17, sa sino man nakakaalam na kanyang gagawin ay tama at hindi niya ginawa, sa kanya ito ay kasalanan. Ang tawag dito ay pag alam mo yung gagawin mo tama, hindi mo ginawa, yan ay kasalanan. So mahalaga po ito na maintindihan natin. Knowing the right thing to do without doing it is sin. Now that you know that God's will regarding your attitude towards life and the future, failing to obey it becomes sin. Alam na natin, huwag tayong magmalaki sa bukas. Bakit? Ang buhay natin parang usok lang. Huwag tayong mag-down ng ibang tao. Huwag tayong mag-slander ng ibang tao. Bakit? Ewan ko ang tao, ba't ganun? Mayroong attitude talaga ng tao ng superiority. Yung bang feeling niya superior? Na pag may nakita siyang mababa sa kanya, tingnan natin ha, pag ang pumasok at dumating na ka-Amerikana, ano sabi natin? Good morning po, good morning. Pero pag janitor ang dumating, iba na ang tingin natin. Pwede bang pantayin natin, janitor man yan, o yan ay naka-Amerikana, tandaan natin, parehas silang nilikha ng Panginoon. Amen? Pag guardian dumating, bakit pagka military ang dumating? May hawak na ang malay. Sir, good morning po. Pero pag guardia, parang sinasabi natin, napaka-stricto naman ito, guardia ka lang. No. Guardia man yan, o military, ano man yung nararating niyan, tandaan natin, lahat sila ay ginawa ng Panginoon. Amen? So dito, gusto ko maintindihan natin, to obey is better than sacrifice. God desires obedience more than religious activity. Yung pagpunta-punta natin sa church, pag hindi naman tayo sumusunod sa sinasabi ng Panginoon, di naman natin ginagawa ang ating mga naririnig, knowing and refusing to obey is sin. Kaya pag may narinig kayo, huwag na natin pagmalaki. Salamat sa Diyos, buhay ako ngayon. Okay na yun. Buhay ka ngayon. Salamat. Paano pa yung bukas? Ay, di natin alam na kung buhay pa tayo bukas. Ano gagawin natin? Pagdating ng bukas, praise God! Buhay ka pa! Thank you ulit. Ang sarap mabuhay sa isang araw lang. Kasi nga, di ba si Seryoso, hindi ko naman hawak ang bukas. So ngayon pa lang, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, nakikita ko kayong lahat, mga kabataan. Nakikita ko kayong lahat, salamat sa Diyos. Kasi bukas, di ko alam kung magkikita pa tayo. Gusto na mamaalam na ba? Aba, hindi naman. Ang point lang, hindi mo kasi hawak ang bukas. Kung ikaw ay maging ganap na pulis, praise God. Ano lang ang point? Lukat na, ano lang ang point? Gusto ko maintindihan natin na hindi natin dapat ipagmalaki. Huwag mo rin masyadong i-worry ang buhay mo. Yung iba, wala nang ginagawa kundi mag-worry na mag-worry. Paano na? Paano ka tuloy? Bakit? Hindi ka dapat mag-worry. Pag meron ngayon, rejoice. May pag-milk tea, mag-milk tea. Pag wala, hindi mag-imagine na lang muna. Ganun lang ang buhay. Very, very simple. Now, according to James 4:17, what is right? Kasi sabi niya, pag ginawa mo ang tama, ikaw ay pagpapalain. Pag hindi mo ginawa, nagkasala ka. So, ano gagawin natin today? Be real. Pagkasabi sa katabi mo, be real. Pagpakatotoo ka, ginawa kong acronym, number 1, remember God. God is your Creator. Sabi nito, remember also your Creator in the days of your youth. Mga kabataan, habang malakas tayo, alalahanin natin, mayroon tayong manlilikha. And I want you to be reminded na dapat tayong mag-ingat sa ating pamumuhay. Kasi sabi ng Bible,
fear God and keep His commandments, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Watch me now. Mayroon tayong maninika, nag-i-exist ka dahil may lumikha sa'yo. Agree? Lahat na nag-agree, magsabi ng amen. Hindi ka nag-exist dahil sa nanay at tatay mo. Hindi. Nag-exist ako dahil sa nanay at tatay ko. Nag-exist ang nanay at tatay mo dahil sa lolo at lola mo. Nag-exist ang lolo at lola mo dahil sa tatay nila. Nag-exist ang tatay nila dahil sa lolo mo. Kung ititrace mo, bandang dulo, Diyos rin ang babagsakan mo. At na, ikaw ay nag-i-exist dahil mayroong lumikha sa'yo. Tingin sa akin, huwag pumikit. Dahil dyan, hindi mo pala problema kung paano ka mabubuhay. Kasi alam mo sa araw na to, may nag-create sa'yo. Ang ibon. Nakita niyo ibon? Nakita ka ng bird, ibon. Nagkatrabaho, hindi. Nagkatrabaho, hindi. Pumapasok sa opisina, hindi. Ano lang ginagawa? Lipad-lipad lang. O, tanong, ulan ngayon. Saan sila? Saan? Saan? Sa puno? Gurado ka? Di ba kayo nagtataka? Lakas ang ulan kanina? Nasaan ang mga maya? Ay, hindi nyo alam? Ha? Saan? Sa NES? Wow! Nasaan? Naisip mo ba yun? Hindi mo naisip, di ba? Nasaan? Bagyo, nagbagyo. Saan ang mga ibon? Saan? Kuweba. Napansin mo? Ang mga maya, ang mga ibon na maliit, nagtataka ka. Bakit sila hindi naubos? Bakit? Because when God created them, God also protected them. Ang dami ng ibon. Hindi pumapasok sa opisina, hindi nagtatanim, hindi nagtatrabaho, pero pinapakain ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. So ngayong araw na to, remember God, your Creator. Paano ba? Hindi na ako matatakot sa bukas, hindi ako matatakot kung may karamdaman, hindi ako matatakot ano mangyari sa buhay ko. Bakit? Hindi ko ginustong mabuhay. Mayroong isang Diyos na gusto akong mabuhay at siya ang bahala sa akin. Ano man ang mangyari, hindi niya ako pababayaan. Ang lahat ay pumalakpak at nagsabi ng Amen. Remember Him, may Creator ka. Ay, may problema ako ngayon, Pastor. Hindi mo problema yan. May Creator ka. Halinaw? Pero bantayan mo. Kasi ang Creator mo, mayroon din judgment. Maniningil siya sa bandang dulo. Justin, paano mo ba ginamit ang buhay mo nung nasa lupa ka? Pangalawa, letter E, exalt God, your Redeemer. Sabi ng Bible, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Yung ginawa natin kanina, nag-awitan tayo, itinaas natin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi nito, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Nandiyan ang Diyos para tayo iligtas. At ang sabi sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Prayer ko mga kapatid sa AFGCI, sana sa buhay natin ang Diyos ang naitataas at ang ating sarili ang naibaba. Madalas, hindi pa ako laban doon sa mga pag nakapasa, may tarpaulin. Di ba may patarpaulin? Ano pang mga nakalagay doon? Congratulations!
Ayan, mga nagagaya. Okay naman yun. Pero minsan, nakakayabang din, di ba? Nakakayabang. Di ba may patarpulin? Kasi meron din isang tarpulin in loving memory. Di ba? What's your point? Sana pag nagpatarpulin ka, lagyan mo sa baba, glory to God. Kasi wala akong nakikita eh. Pass the licensure exam or pass the Integrated Bar of the Philippines. Congratulations, attorney, doctor. Ano ba ba? Attorney, doctor. Ano pa yun ba? Engineer. Ano ba ba? Ngayon, congratulations sa susunod, in loving memory. Nagets? Sana ganito, he must increase, I must decrease. Pag nakapasa si Terence, nakapasa si Chris, sinasabi agad nila, glory to God. Glory to God. Kahit wala nang patarpulin. Pero, hindi ko sinasabing mali magpatarpulin. Pero sana sa baba, lagyan mo naman. Kasi alam mo naman, nakapasa ka sa tulong ng Diyos. Nagdasal ka, di ba? Bakit ka makapasa ka? Tarpulin mo, wala ang Diyos. Kung makadasal ka, nagdasal ka, di ba? O nakapasa ka, ano nilalagay mo? Sabi ng Panginoon, congratulations na kalagay, palitan ko yan ng in loving memory. Nagets? That is why sa buhay mo, pag ikaw ay nakaintindi who owns your tomorrow, never mawala ang Diyos sa bawat gagawin mo. Ano man ang ginagawa, tutok-tok si Justin, para sa Panginoon to. Si John ay magtatrabaho, para sa Panginoon to. Si Grisel ay magtatrabaho, para sa nag-aaral ka, para sa Panginoon. Pag naka-perfect ka, hindi yung nag-review kasi ako eh. Alam mo, di na ako natutulog, kita mo ba't ako maitim ng ganun, no? Kasi nare-review ko, dapat lang akong pumasa. In loving memory. Pero yung nakapasa ako, dahil nag-review ako, nag-pray ako, tinulungan ako ng Diyos, congratulations. Pagkatapos ngayon katabi mo, ano kaya ang nalabas sa tarpulin? In loving memory or congratulations? Ano sabi? In loving memory daw. Letter A, acknowledge God. What? Your protector. Sabi ng Bible, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. For He Himself has said, God said, I will never leave you, I will never leave you or desert you, and I will never forsake you. So that, nakalagay rito, we confidently say, the Lord is my helper. Here, I will not be afraid. What will man do to me? Tingin sa akin. Acknowledge God as your protector. Baha, bagyo, kayang-kaya ni Lord. Meralco, kayang-kaya ni Lord. Problema, kayang-kaya. Kaya itong araw na to, pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Lord, yung makarating para sa kanila itong mensahe na to. Dahil kayo yung dumating, congratulations. Hindi in loving memory. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Kaya nga ba, makakatapos kayo sa pag-aaral niyo. Poprotektahan kayo ng Panginoon. Naman, ang pagdadaanan mo, i-acknowledge mo palagi, hindi ako nag-i-exist. Hindi ako buhay ngayon dahil gusto ko. Pero diba, sino ba naman sa atin ang ayaw ng huminga? Naranasan nyo na yung minsan hindi ka makahinga? Wala pa nakaranas, ako lang. Yung minsan parang hindi ka makahinga. Pasang tagal. Parang nakikita mo na parang pumuti na yung ibig sabihin masyado na maliwanag. We understand this? Acknowledge God. Hindi lang natin si Lord sinasamba. Protector din natin siya.
Ang sabi ng Bible, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Anak, makinig kayo mabuti. Lahat tayo. Hindi na maganda ang panahon ngayon. Sabi ni Lord, through Apostle Paul, mag-ingat kayo. Be wise. Pag nakita ninyo ang kasama ninyong masama, ang kasama ninyong ibang ginagawa, kayo na ang kusang lumayo. Huwag na kayong magpapa-influence pa. Pag nakita ninyo na hindi maganda, bakit? Sa ayaw nyo sa gusto. Sabi ko nga kanina, ikumpara ninyo yung laman ng simbahan sa kasabungan, mas marami ang nasa sabungan. Tingnan ninyo sa paliguan, sa sinihan, mas marami. Bakit kaya? Kasi nakasulat na sa Bible, darating ang panahon, wala na ang puso ng tao sa Diyos. Nakalimutan nila na sila'y may Creator. Nakalimutan nila na itaas ang Diyos sa kanilang buhay. Nakalimutan nila na i-acknowledge ang Diyos sa kanilang buhay. But today, the Lord brought you here para i-remind kayo. Kaya napakapalad talaga natin lahat. Bakit? Pinaalala sa atin ito ng Panginoon. Careful. Yung bang ikaw ay naglilingkod sa gobyerno, alam mo yung pera na hawak mo ay tax ng mga tao. Gagamitin mo sa flood control. Alam mo ba, Wendell, dapat wala ng flood? Kasi na-control na. Ang problema, tingnan ako, kung yung tao na yan ay kinikilala niya ang Diyos na kanyang Creator, kung ang tao na yan kinikilala na ng Diyos, siya'y hahakulan isang araw. Kung yung tao na yan kinikilala niya na dapat niyang itaas ang Diyos sa buhay niya, kaya hindi niya gagalawin yung hindi kanya. At ina-acknowledge na ang Diyos ang kanyang protector. Yes, kulang kami. Yes, kulang ang sweldo ko. Nandiyan ang pera. Pero hindi ko papakialaman. Bakit? I acknowledge God as my Creator. Sana kung lahat ng mga nandiyan sa gobyerno na nakialam sa flood control budget ay nakarinig nitong mensahe na to, wala sanang magnanakaw. Problema, di nakikinig. Bakit? Kasi ang puso ng tao, pag yan ay lumayo na sa Diyos, kayang-kaya nilang pakialaman kahit hindi kanila. Sa pag-aakala naman ng mga kalusot, hindi makakalusot yan. Isang araw mai-expose kasi sabi ng Bible, walang lihim na hindi mapupunyag. Malalaman natin isang araw sino ang mastermind. At pag lumabas na yung mastermind, hallelujah. Hindi ng Diyos hahayaan. Makinig mabuti. Hindi ng Diyos hahayaan na malulubog ang Pilipinas dahil lang sa ilang mga taong walang puso at hindi nagmamahal sa Diyos. Tutundukan ng Panginoon ang lahat ng kasamaan at mananatili ang katuwiran. Bakit? God is a righteous God. Amen. Letter L. Love God, your Savior. Sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. This is the first commandment, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment than, or greater commandment than this. Kapatid, be real. Remember God, your Creator. Exalt God, your Redeemer. Acknowledge God, your Protector. And love God, your Savior. Question, how can we love God? We should have an active relationship with Him. Sabi ng Romans 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. The moment you receive Him, to them He gave power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa araw na to, wala pa kayong relasyon sa Diyos, or may relasyon kayo sa Diyos, medyo gumewang-gewang, this is the best time. I-fix mo na yung relationship mo sa Panginoon. Kung wala pa, tanggapin mo na ang Panginoon. Bakit? Para makabalik ka sa Creator mo
ma-exalt mo ang pangalan niya, ma-acknowledge mo na pinoprotektahan ka niya, at patuloy habang minamahal mo ang Diyos naman ay patuloy na magpapala sa iyo. If you fulfill what is right, the Bible says, you will do and be blessed by God. You are assured of God's provision. What is it? Matthew 6:34. Therefore, sabay-sabay na natin basahin. Therefore, 1, 2, read. Therefore, do not worry about, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Praise the Lord. Who owns your tomorrow? God. And if you do what is right before God, anong sabi ng Bible? Sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Baby, do not worry about tomorrow. Wendell, do not worry about itself. Ano ba ibig sabihin nito? Huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas, kasi ang bukas ang pag-aalala sa kanyang sarili. Paano yun? Simple lang. Kung titingnan niyo yung verse 33 ng Matthew 6, at sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, the things that you need on earth, will be given to you, will be added unto you. Pag natanggap mo na ang Panginoon, pag nasa iyo na ang Diyos, at may pananampalataya ka na sa Diyos, huwag ka nang mag-alala sa bukas. Kasi ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili, ano lang ang ibig sabihin nito? Kasi ang may hawak ng bukas ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang title, Who Owns Your Tomorrow? If God owns your tomorrow, then do not worry about tomorrow. Sarap siguro ng buhay, no? Try mo nga, pwede naman tayo mag-isip eh. Sige, ganito mo na. Experiment tayo. Itong araw na to, tanong mo katabi mo, may problema ka? Huwag naman yung tanong na parang pang-away, may problema ka? Hindi. May problema ka ba? Lagyan mo ng ba sa dulo. Lagyan mo ng ba. May problema ka ba? Ano? Pakisagot. Meron? Meron? Lahat naman eh. Meron. Okay. Meron? Itanong mo sa kanya, tao. Nag-gets? May problema? Lahat? May problema? Lahat! Now, Chris, may problema? Lahat meron. Now, pwede bang experiment tayo? Mabilis. Pwede ganito. Okay, tingin sa akin. 5 seconds. Isipin mong wala kang problema. Kalimutan mo na yung problema mo. Isipin mo lang. 5 seconds. Just say, wala kang problema. Yung problema na iniisip mo, wala. Pwede ba yun? Pwede. Sige. Pasakahin natin ang sarili natin. 5 seconds lang. Okay? Sige? Huwag mo lang isipin yung problema mo. Isipin mo wala yan. Parang si Justin bagong panganak lang. Yan ba? Okay? Wala pa ako nakita ang bagong panganak na bata. May problema ako. Wala naman ganun eh. Relax lang siya. Now, sige nga, 5 seconds. Subukan natin. 5 seconds. As in, no problem at all. 1, 2, go. Anong feeling? Magaan? Gawin natin 10 seconds. Okay? 1, 2, 3, go. Anong feeling, Justin? Magaan? Yung pag hindi ka magbabasking mga yan, yung pag-uwi mo sa bahay, wala nang ka-problem. Natingin sa akin, pwede naman pala. Simulan mo sa 5 seconds. Gawin mo, Wendell, 10 seconds. Gawin mong 20 seconds. Gawin mong 1 minute. Hanggang magiging habit. At yung habit, magiging lifestyle. Bakit? Lucy, pag kayang isolve
isolve. Pag hindi kaya, ibigay kay Lord. Amen. God did not promise us a storm-free life. Malinaw ang teaching natin dito sa church. Hindi nangangako ang Diyos ng buhay na walang bagyo. But He assured us that He is with us before the storm, during the storm, and after the storm. Before, during, and after, ina-assure tayo ng Panginoon. Sasamahan kita. Kaya, pwede natin i-imagine, wala tayong problema. Kasi yung problema kaya natin, masolve natin. Yung hindi natin kaya, isosolve ng Diyos. Kaya therefore, I conclude, no problem. Amen? He owns your tomorrow. Trust Him. The greatest promise is not merely a longer life on earth, but everlasting life through Jesus Christ. Our goal is not merely to add years to our life, but life to our years by walking faithfully with God. Amen? Huwag kayo lamang magdagdag ng taon sa buhay. Dagdagan natin ng buhay ang ating taon na lumalakad ng tapat sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Lord.